Mayroong isang puno ng Libano. Ang sabi niya doon sa tatlong kanyang mga offspring na maliliit na puno, anong gusto ninyo kapag dumating na ang araw na kayo ay putulin at gawing kahoy? Sabi ng isa, ang pangarap ko at gusto ko ay gawin akong isang napakagandang higaan o tinatawag na caulking bed. Lahat ng ang mga hari lamang ang makakahiga sa akin, mga kilalang hari. Magandang plano yan. At sinabi naman ng mother tree sa isang anak, yung pangalawa, ano naman ang gusto mo? Ang sabi niya, gusto ko na ako ay gawing isang pinakamalaking barko upang ang pinakamagaling na captain of the ship ay makasasakay sa akin dahil ako ay pinakamaganda at pinakamalaking barko. Mabuti ang iyong naisip. Naway mangyari sa iyan. At kinausap ng mother tree ang bunso. Ano naman ang gusto mo? Ang sabi ng bunso ay, gusto ko na ako ay gawing isang pinakamatayog na arch upang ang lahat ng mga kilalang tao, makapangyarihang mga tao, ay dadaan sa ilalim ko at ako'y titingalain. Maganda ang iyong layunin. At sabi ng mother tree, o sige, magpahinga na kayo mga anak. At sila'y nakatulog ng matagal na panahon. At nagising sila isang araw sa matagal na panahon na yon. Yung tatlong puno, narinig nila na mayroong pumapalakol sa kanilang sa mga puno, sa bawat isa. At sila'y nabuwal at natumba. At gustong-gusto nila na mangyari kaagad ang kanilang mga naisip at mga dreams sa kanilang mga sari-sarili. Subalit sila'y iniwan na nakatiwangwang lamang sapagkat ang mga pumutol sa kanila ay upang ang kanilang pinagtamnan ay gawing kalsada. Ginawang kalsada ng mga Roman builders yung pinagtaniman sa kanila at sila ay itinambak lang kung saan-saan. Subalit isang araw, isang pastol ang kumuha ng piraso na nabagsak na puno at inuwi niya, hinatak-hatak niya at hatak-hatak ng isang donkey. At doon sa kanyang lugar, sa kanyang maliit na pastulan, inukit niya at ginawa niyang pakainan ng kanyang mga alagang tupa. Yung pangalawa naman ay isang mangingisda ang nakakita sa kanya, siya'y hinatak din at isinakay. At ang ginawa sa kanya ay hinati-hati at inuka din. At ginawa siyang isang napakaliit lamang na bangka. At yung pangatlo naman, nakita ito ng mga tao at tinatak. At inilagay lang, itinambak lang sa isang lugar upang gawin lamang na tukod o beam sa bahay. Sa madaling salita, walang nangyari sa kanilang mga pangarap. Lumipas ang matagal na panahon.
mayroong pangyayari sa unang puno. Mayroong mga nagdatingan na mga pastol at mayroong nagdatingan na mga wise men. At narinig ng puno na yon na ginawang pasabsaban ang awitan ng mga anghel. At ang sabi niya, sino itong sanggol na nakahiga sa akin na isang pasabsaban? At lumipas ang 30 taon. Yung pangalawa naman, gusto niya maging napakalaki niyang barko at ang captain of the ship ay kilalang mga captain. Subalit naamoy niya ang lansa ng mga isda. Tinatambakan lang siya ng mga lambat at isda. At biglang isang araw, nakita niya napakaraming mga tao at may narinig siyang tinig. Sinabi, Pedro, ilayo mo ng kaunti ang bangka upang ako'y makapangaral. At ang mga tao ay nakikinig sa tinatawag nilang Jesus. Sino tong son of man na to na nangangaral sa loob dito sa bangka na ito? Sino ito? At yung lumipas ang 3 taon at kalahati, yung pinakabunso na ang kanyang gusto ay maging arch para lahat ng tao titingalain siya at makikita siya. Naramdaman niya may humatak sa kanya, kinakaladkad. Sabi, sino itong lalaking ito na pumapasan, na pinapasan ako at hinahagupit ng mga latigo at sinasabi na, crucify him, crucify him. At nung ang lalaking ito, ang Son of God na ito na tinatawag ay maipako sa krus, sino ito na nagpatawad sa lahat ng kasalanan ng mga tao? Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Sino itong tinatawag na Jesus, the King of the Jews? Sino itong namatay na ito dahil sa kasalanan ng mga tao? Mga kapatid, may mga pangarap tayo sa buhay. Pangarap na gusto, subalit hindi nagkatotoo. Ngunit sa likod ng ating pangarap, nandun ang tunay na nakalaan para sa atin. Marahil kayo nalulungkot. Kung naging ganito lang ako, siguro masaya ako. Hindi ho. Hindi lahat ng mga may dreams sa buhay at nakuha nila ay masaya sila. Tanungin ninyo ang mga taong nagtatrabaho kahit saang lugar. Masaya ka ba sa trabaho mo? Hindi. Kaya nga lagi silang nagko-call in sick o uma-absent o nagbabakasyon. Kasi wala namang masaya sa kanilang ginagawa, lalo na kung paulit-ulit ang routine. Ano ang tinatawag na satisfaction sa buhay? Ang satisfaction, the satisfaction from the Lord God ay ang spirit natin, ang mga kaluluwa natin ay daluyan ng Espiritu ng Diyos. Dadaluyan tayo ng Holy Spirit na katulad ng tubig. Meron dito akong babasahin sa inyo. Sa aking papahayag sa inyo. Tulad ng akin na ikwento. Yung nakikita ninyong cross na ito, hindi ko ho binili yan. Ginawa ko lang ho yan sa loob ng 10 minuto. Kasi meron naman akong power tools. May nakita ko kasi, I'm glad natapos ko na yung bathroom ko na ginagawa. Nagsimula akong kalasin yung mga tornilyo ng mga cabinet. At natapos ko,
rin sa wakas, sa mahabang buwan, panahon, ang bathroom ko. At ang huling inilagay ko ay ang tornilyo din sa handle ng cabinet. Tulad nito, ang cross na ito ay sumisimbolo na ang Panginoong Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ginawa ko to kanina-kanina lang, 10 minuto at tapos binlow-torch ko. At nagkaroon na ako ng isang insignia upang sa aking pangangaral ay maunawaan natin ang ibig kong sabihin. Lucas chapter 7 verse 36, at ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang o dun sa upuan. Verse 37, at narito ang isang babaeng may kasalanan na nasa bayan. Isang makasalanang babae, kilalang makasalanan. At nang malaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng unguento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, at pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskos ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagka ng kanyang mga paa at pinahira ng unguento. Nang makita nga ito ng Pariseo sa kanyang nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ang pangalan ng Pariseo si Simon. Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang sa may 2 may utang sa kanya, at ang isa ay may utang na 500 denaryo, at ang isa ay 50. Nang sila walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin sa kanila nga ang lalong iibig sa kanya doon sa nagpatawad? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Paglingon ng babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig. Naukol sa aking mga paa. Datapot dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapot siya'y buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapot pinahiran niya ng unggwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapot sa pinatatawad ng kaunti ay kakunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nangangkaupo sa dulang na pagkain ay nagpasimulang nangagsabi sa kanyang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, talatang 50, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Purihin ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Mary Magdalene na taga Magdala. Sa modern time ngayon ng Israel ay Migdal. Sa northern part ng Israel na malapit sa dagat ng Galilee, Sea of Galilee. Siya ay kapatid, ang panganay niyang kapatid ay si Marta. At ang bunso ay si Lazarus na namatay at binuhay ng Panginoon, kung maalala ninyo. Sinasabi ng maraming mga preachers at mga religious priests na si Marta ay prostitute. Wala namang sinabi. Sinabi makasalanan. Kaya naalala ko yung Vatican humingi ng parang pasensya o sorry kasi nga tinataka nila si Marta, Mary Magdalene na isang prostitute. Actually, no. Makikita natin dala-dala ang sabi rito na dala-dala ni Mary Magdalene o ng babaeng ito, kasi iisa yung ginagawa ni Mary Magdalene din sa Panginoon, ina-anoint yung ulo niya ng oil.
Bakit? Ano bang meron sa kanila? Maaring si Mary Magdalene, si Martha at si Lazaro ay merong business silang paggawaan ng mga pabango. Parang ano yan eh. Yung halimbawa Armani na expensive din yan. Ano ba yung French na isa? Yung J.A. Jadore, hindi Jadore, may French word yun, Dior. Dior lang ang natatandaan ko kasi hindi naman ako nagbibili nun. Alam niyo na ibig ko sabihin, yan yung mga expensive din yan. Meron sila nun. Maaring nagbi-business sila nun. Bakit tinawag siyang makasalanan? Maaring kung manamit siya ay talagang liberal. Maaring kung ang pananamit niya ay talagang nagagandahan ng mga tao at maraming chismosa na sinasabi na makasalanan. Nangaakit yan, makasalanan yan. Maaring gano'n ang kanilang pagkakilala sa kanya. Subalit, ang sabi rito, nang malaman niya na siya ang Panginoon Kristo ay nasa bahay ng Pariseyong pangalan ay Simon, dali-dali siyang pumunta. Dala-dala niya yung alabaster na oil, na perfume. At ang sabi ng Biblia, tumangis siya nang makita niya ang Panginoon. Umiyak siya, nanangis, pumapatak ang kanyang luha sa paanan ng Panginoon at pinupunasan niya. Nananalangin siya sa sarili niya na siya ay iligtas at patawarin sa lahat ng kasalanan. Hindi natin alam kung anong kasalanan niya. Maaring nandadaya sila sa paggawa ng mga pabango. Ang mga meron lang pabangong alabaster ay mga well-to-do at mayayaman. Sapagkat doon pa lang sa tinatawag na bottle o sa lalagyan ng tinatawag na ungwento o yung tinatawag na pabango na yon ay master craft o skillful na crafter ang makakagawa lang nun. Kasi parang ano yun, makitid na neck, pagkatapos malawak sa pinaka-bottom niya. So, paano yung matatanggal yung mga bato doon sa loob? So, kaya ayun ang mahal, mas mahal yun. Maaring mas mahal yun kaysa sa pabango. Dahil yung pabango rin ay mahal. So yun ang dala-dala niya, nakasealed yun ng parang tapon sa atin sa mga red wine o white wine. Tinanggal niya yun. At yung mga alabaster ay nabebenta yon. Ang pinaka tinfoil niya ay gold sa panahon na yun. Kaya siya'y meron nun. Subalit, hinandog niya sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon, siya'y nanangis at nagsisi. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pananampalataya niya, yung kanyang pagsisisi, ang sabi, ang naging dahilan para patawarin siya. Ang pamagat ko rito, our pure faith in Christ saved our souls. Ang ating tunay na pananampalataya kay Jesucristo ang nagligtas sa atin. The intention of Jesus Christ was to save mankind. John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Makikita natin dito, dumating ang Panginoon dito hindi para hatulan tayo, kundi para iligtas tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya sabi rito ng Biblia, according sa Book of Job, chapter 29 verse 15 hanggang 17, inihula ni Job. Nang sabi niya, I was eyes to the blind. Ang Panginoon nagpadilat ng mga bulag. And I was feet to the lame. Nagpalakad ng mga pilay. And I was
And I was a father to the poor. Kinalinga niya yung mga mahihirap. Pinakain niya yung mga nagugutom. And I searched out the case that I did not know. At ipinaliwanag niya sa mga tao ang tungkol sa kingdom ng Diyos. Verse 17, I broke the fangs of the wicked and plucked the victim from his teeth. Iniligtas niya ang mga tao mula sa pagkagat ng kasalanan ng mga makasalanan and pluck the victim from his teeth. Inalis tayo sa kadiliman o sa ngipin sa pangil ni Satanas para ilagay tayo sa liwanag. Kaya tinatawag tayo ng mga sons of light, mga children of light. Tinatawag na ecclesia sa Greek word. Si Jesus Christ na parating na sa kanyang pagparito, ang pagparito niya ay naihula rin maging ni Isaiah sa chapter 61 verse 1. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those are bound. Higit sa lahat, naparito ang Panginoon upang ipangaral ang good tidings, ang mabuting balita sa ating ikaliligtas. Ipinadala ang Panginoon para sa mga broken-hearted. Lahat tayo broken-hearted, whether we like it or not. Maaaring ang iba sa inyo, broken-hearted, iniwan ng kanyang boyfriend o girlfriend. Broken-hearted dahil nabasted. Broken-hearted dahil nagkahiwalay ang mag-asawang ito. Broken-hearted dahil hindi natin nakuha yung goal natin. Broken-hearted ka dahil hindi ka pumasa sa test o exam. Broken-hearted ka dahil natanggal ka sa trabaho. Broken-hearted ka dahil wala kang maibayad sa inyong utang o sa renta ng bahay. We are all broken-hearted. Kung ako tatanungin ninyo sa pagiging broken-hearted, kung broken-hearted kayo, broken-hearted din ako. Lahat tayo naranasan ng pagiging broken-hearted. Until now, I'm broken-hearted. Bakit? Mas maraming mga tao ang pinipili ang kamunduhan kesa sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa dahil kapag namatay na sila, that's the end of it. Tapos ang kanilang kamunduhan at haharapin nila ang kapahamakan, lalo na ang apoy ng impyerno kung wala sila sa Panginoong Kristo. Maaring na broken-hearted ang iba sa inyo sa akin. Maaring sinasabi ninyo, bakit ganyan magsalita yan? Parang kung magsalita siya ay parang 60 grit na liha, papel de liha. Magaspang yun, 60 grit. Salita po ng Diyos ang aking binabanggit sa inyo. Kung nararamdaman ninyo na magaspang, nililiha na kayo ng Diyos, parang yung kalyo sa mga paa ninyo, lihahin ninyo. Habang basa pa yan ng tubig, matatanggal, di ba? Habang naliligo kayo, kuskusin nyo ng pangliha. Hindi bato, kundi pangliha na magaspang. Tanggal ang kalyo ninyo sa inyong mga paa. Bakit ang salita ng Diyos ay rough? To make you smooth. Para maging smooth kayo. Jesus said, tulad ng sinabi ni Simon na Pariseo at ang iba pang mga nakaupong mga Pariseo doon, hinatulan niya yung babae na makasalanan. Makasalanan yan. Ngayon, ang sabi niya, kung talagang propeta o kung talagang man of God itong Jesus na ito, yung humahawak sa kanya yung makasalanan, malalaman niya. Sinabi kaagad ng Panginoon yung kanyang intent of mind, yung iniisip niya. Kaya sabi ni Jesus Christ sa atin, John chapter 8 verse 15, you judge according to the flesh, I judge no one. Totoo yan. Lahat tayo ay na-judge na sa ating appearance. Nakapag-judge na rin kayo sa appearance ng iba. Kahit ako,
because we are all sinners. Makikita ninyo. Sino sa mga preacher na nangangaral na sinasabi ba nila na nakapag-judge na sila ng tao? Hindi. They pretend to be pure but not. I misjudge someone. Lalo na nung ako'y nasa military service pa. I misjudge someone. Bakit ganyan ka mag-uniform? Parang ganyan. Tinuruan ko pa magtiklop ng kanyang para look sharp siya. Yung pala, puyat siya. Galing siya sa duty niya. I understand. So, inintindi ko siya. Parang mga ganun lang yan. Parang sa atin, nag-misjudge natin ang isang tao. Kala natin hindi nag-aaral mabuti. Hindi nyo nakikita, akala nyo natutulog lang. Yung pala, nagsusunog ng kilay sa test, sa review. Hindi natin pwedeng hatulan ng isang tao sa tinatawag na according to the flesh. Yung pamantayan natin mga tao ay iba sa pamantayan ng Diyos. Tignan ninyo sa Pilipinas. Mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, fresh graduate ka, sabi nga ng marami. Naghahanap yung company na experience, at least 1 year experience. Kagagraduate nga lang naman. At sinasabi pa ng iba, na company with pleasing personality. Ano kinalaman ng pleasing personality sa skill niya sa pagtatrabaho? Yung mukha niya ba ang ingungud niya doon sa laptop, doon sa keyboard para makapag-type siya? Di ba hindi? Kaya makikita natin dito yung ignorance ng tao. They judging you because of your looks and appearance. Kaya sinasabi, kita mo, ang pangit ng bibig mo, kaya ipaayos mo yan sa mga inag-aayos ng bibig. Ang itim mo, magpaputi ka naman, gamit ka ng ganito, inom ka ng maraming glutamate o glutamate o whatever. Sasabihin nila, naku, ang pangit ng ilong mo, magpa-nose lip ka. Yung mga napupuntahan nila, hindi naman talaga licensed and expert, kaya nadidisgrasya sila. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nag-judge kahit kanino. God doesn't even care. He doesn't even looks at you as yourself na dahil ang itsura mo'y ganito, maitim ka o anong race ka. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung broken-hearted natin, na kung ilalapit natin sa Kanya, lahat ng puso natin may crack. Broken-hearted tayo. Parang vessel yan, pot. May crack na pag sinalina mo ng tubig, mawawala yung tubig. Makakaalpas. Kinakailangan na ma-restore. Jesus Christ, He is our restorer. The restorer of our soul. I-restore niya tayo. Kaya sabi yung mga broken-hearted ay lumapit sa Panginoon. Kaya makikita natin dito, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke chapter 19 verse 10. At sabi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 18 verse 4, behold, ang lahat, sabi, makinig kayo, ang lahat ng mga kaluluwa ay akin. All souls are mine. Dahil nilikha ng Diyos ang tao sa wangis niya. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Kung sinabi ng Diyos ang kaluluwang makasalanan o nagkasalay mamamatay, bakit niya sinabi yun? Sapagkat all souls, sabi niya, are mine. Pag-aari ng Diyos. Huwag mong hayaan ang iyong kaluluwa ay maging pag-aari ni Satanas. God owned your soul. He owned it.
Makikita natin dito sa bahay ito ni Simon the Pharisees. Number 1. This woman, he made a right decision. She made a right decision. Sa Luke chapter 7 verse 37. The woman knew, alam ng babaeng ito na siya makasalanan at nangangailangan siya ng Savior. And he heard about Jesus na nandun sa tahanan ni Pharisee, ni Simon the Pharisee, ng Pariseo. Makikita natin dito ang tatlong tao na nandun. 1, the sinner, yung woman. Nasa sandwich siya ng dalawa. Sa gitna si Jesus Christ, the Son of Man, our Savior. At yung isa, the religious man, si Simon the Pharisee. Yung makasalanan, mini mo. Walang ganun eh. Nakita niya si Jesus Christ at yung religious leader. This woman made a right decision. He chose Jesus Christ, not the religion that she was inherited from her parents, ang Jewish religion. Yung dalawa, makikita natin, ang nilapitan ng babae na tinatawag na makasalanan ay si Jesus. She wept and cried. At binigyan niya, hinandugan niya ang Panginoon ng alabaster oil at pinunasan, inanoint niya yung paa ng Panginoon. Subalit itong religious leader na to, he doesn't even care about Christ. Hindi niya winelcome ang Panginoon. Hindi niya binigyan ng tubig para hugasan ang mga paa. Hindi niya binigyan ng halik ang Panginoon. Yung pisngi sa lalaki, beso-beso. Hindi niya binigyan. Hindi niya inanoint yung ulo ng Panginoon ng oil. So, yung babaeng ito, inanoint niya yung paa ng Panginoon ng alabaster oil. Kaya makikita natin dito na sino ngayon ang importante sa babaeng ito? Ang religion o si Jesus Christ na life giver at nagpapatawad ng kasalanan? This woman made a right decision. Kalawa, she chose Christ more than anything. Ibinigay niya yung kanyang alabaster na expensive para ihandog sa Panginoon. Jesus warned us about religions. Sabi niya, Matthew chapter 7 verse 13, enter by the narrow gate, which is faith in Christ. The narrow gate. Konti nakakasumpong. For wide is the gate and broad is the way, which is the religion. Broad religion. Broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. At marami nagjo-join sa mga religion. And the end part of it is hell. Why? Job 26 verse 6. Sheol, O hell, is naked before him, and destruction has no covering. Yung destruction, just like a pothole. Hukay. Malapad na daan, pero may hukay pala. Hulugan sila ron, naguhulugan. Bumabagsak. At ang sabi ng Proverbs chapter 27 verse 20, hell and destruction are never full, never satisfied. Lunok siya ng lunok ng mga kaluluwa ng mga taong makasalanan doon na ini-embargo dahil sa kasalanan. Jesus said in Matthew chapter 11 verse 28 na lagi nating naririnig at nababasa, come to me. He said, this is an invitation, a final invitation o word na nanggaling sa kanya. Come to me, regardless of your status sa buhay.
regardless of who you are. Ang sabi, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jesus Christ didn't say, and I will give you money, and I will give you wealth. Jesus Christ said, I will give you rest. The rest na siyang na-missed out ni Adam and Eve. Ang kapahingahan ng Diyos na sa piling ng Diyos ay tayo mananahan. Kaya nga, come to me, Jesus said. All of you are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang ipinangako ng Diyos sa atin ay rest, which is eternal life. Hindi tulad ng mga maraming preacher na nagsasabi, if you come to Jesus, He will bless you, give you material things. He will give you money. He will give you good and high-paying job. That was not the Bible says. It's not, hindi good tidings yun. Call it, anong tawag ko sa ganon? False hope. And suddenly, ang isang taong naniwala sa false hope ay wala na siyang remedy. He cannot access anymore to the living God through Christ. Dahil ipinagpalit ng iba ang katotohanan ng Diyos sa mga gawa ng laman, sa mga salapi, wealth, at ano paman. Sipin ninyo, tumatanggap ng mga suhol ang mga taong ganit sa pera, kahit anak pa ng preacher yan. Kapag isang tao ay nakipaglaro kay Satanas, alam natin si Satanas, nung tinukso ang Panginoon, inopera siya ng mga wealth and power ni Satan sa Mount of Temptation. But Jesus Christ said, He rebuked the devil at umalis ang devil. Kapag ang isang mananampalataya ng Diyos, hindi niya nire-rebuke ang masasamang naiisip niya na pinipidap sa kanya ni Satan. Gusto mo magkapera, gusto mong yumaman, mang-scam ka. Gusto mo magkapera, tumaya ka sa loto. Gusto mo magkapera, go to the casino. Yun ang mga sinasabi ni Satanas. But Jesus Christ said, what His promise, I will give you rest. Not wealth, not richness, but rest. When you get rest, ang sabi rito, yung rest na yon, sabi ng Psalms 116 verse 7, return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. God's presence is our rest, according to Exodus chapter 34 verse 14. And bountiful. The joy of the Lord is our strength every time and every day. Hebrews chapter 4 verse 9. There remains therefore a rest for the people of God. God promised us rest through Christ Jesus. Hebrews chapter 4 verse 10. For he who has entered his rest through faith in Christ has himself or herself also ceased from his or her works as God did from his. Hindi na ho tayo magpupunyagi pa sa sarili natin, sapagkat we found out na si Jesus Christ ang author of life and rest. Yun ang hindi naunawa ng maraming tao. Kaya nga kinakailangan nating malaman na si Kristo ang tinatawag na Sabbath day rest, na nagpapahinga tayo sa Kanya. Siya ang tinatawag na tunay na Sabbath day rest, si Jesus Christ. Because the Lord is the Lord of the Sabbath. Sinabi niya, hindi nilikha ang tao para sa Sabbath. O ang Sabbath para sa tao. O vice versa. Pinalalabas ng iba. Nilikha ng Diyos ang tao para kay Kristo.
Sabihin na natin na sinabi ni Jesus Christ na nilikha ang Sabat para sa tao. That's for the Jews. Hindi ang tao para sa Sabat. Hindi nauna ang Sabat sa tao, kundi ang tao sa Sabat. But let me tell you this. Jesus Christ created us sa image niya mismo na maging Christ-like tayo. Yung Christ-likeness nasa atin. Because we're not created para maging religious. Nilikha tayo ng Panginoon upang maging faithful servants niya. Revelation chapter 7 verse 9 and 10. Yung mga taong ito na nananampalataya sa Panginoon, they were part of the great multitudes na sumisigaw sa Panginoon sa kalangitan, nagpupuri sa harapan ng trono ng Diyos at ng Panginoon sa Kristo, saying, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Mga kapatid, sa atin minsan, yung puso natin empty. Kaya nga maraming mga tao dahil sa emptiness, may hinahanap sila. They thought they can find their love of their life sa mga babae o kung yung babae sa mga lalaki. Kahit iba't iba silang boyfriend o girlfriend eh. Tapos nagbe-break uli. Minsan iba-iba ang asawa. Let me tell you something. Pag broken-hearted ka, you don't need man in your life. You don't need a woman in your life. You need Christ in your life. You need God in your life. You need the Spirit of the Lord. Upang ang puso natin na crack and broken ay may restore ng Panginoon at maging vessel of His righteousness. Psalms chapter 34 verse 8, the Lord is near to those who have broken-hearted. Mas malapit ang Diyos sa'yo kung ikaw ay broken-hearted. Ang karamdaman ay lagi mong dinadaing sa sarili mo. Hindi ka nakakatulog, hindi ka halos nakakakain na dahil sa mga problema. You're broken-hearted. Why don't you trust the Lord? Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Once and for all, gawin mo. Pagkatiwala mo ang sarili mo sa Kanya na hindi ka gagamit ng pamamaraan ng tao, kundi pamamaraan lamang ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, God will heal, or He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Psalms 147 verse 3. Pinagagaling niya. Lahat tayo sugatan. Broken-hearted tayo. Sa government, sa trabaho, sa pamilya, sa relationship. Yung iba sa inyo nabo-broken-hearted sa akin. If I didn't say the word of God, or preach the word of God, ako ang mabo-broken-hearted. Ang salita ng Diyos ay tulad ito ng hammer. It will break us and crush us, and God will mold us again. We are just like clay. Mga kapatid, sa mundong ito, sino ang aasahan mo? Religion? Or our Lord Jesus Christ, the Lord and Savior? This woman, na siya rin yung si Maria Magdalena, gumawa siya ng tamang desisyon. At lagi siyang sumusunod sa Panginoon nung iniligtas siya. At yung mga kababaihan nga nagpo-provide ng mga pangtustos ng Panginoong Kristo sa pag-ministry niya sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Galilee, kundi sa Jerusalem, sa Judea. Silang tumutulong. Na-realize na ni Maria
na maipapalaganap niya ang salita ng Diyos kahit hindi siya nangangaral sa pamamagitan ng pagsusuporta niya sa Panginoon Kristo ng panahon na yun. Subalit hindi nanghihingi ang Panginoon, kundi suporta sa kanilang pagtatravel ng kanyang mga alagad. Ang kinakailangan natin mga kapatid, hindi ko sinasabing suportahan ninyo ang aking pangangaral. Ang sinasabi ko, mga kapatid, kung broken-hearted tayo, tawagin natin ang doktor ng ating mga puso, ang Panginoon Kristo, para yung tinatawag na crack ng ating mga heart, lamat. Dahil sa broken-hearted tayo, ay ang sabi ng Biblia ay, He heals the broken-hearted and binds up their wound. Magagawa niya sa atin yan. Kaya sabi ng Biblia na sa Revelation 7 na ang Panginoong Kristo ay, o sa Biblia, ang Panginoong Kristo ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso na kung pagbubuksan natin siya, ay siya'y mananahan sa atin. Sapagkat ng templo ng Diyos ay hindi ang templo na mga ginawa ng kamay ng tao, kundi ang ating mga sarili. At ang pinakatrono ng Diyos sa ating mga sarili ay ang ating mga puso. Ipagkaloob niyo ang inyong puso sa Panginoon na siyang tunay na may-ari nito. At paghariin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Isang simpleng panalangin lamang po ang nais kong sabihin ninyo sa Panginoon sa mga wala pang pananampalataya at pagkakilala sa Kanya, at ang kaligtasan ay yung makakamit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Pumikit po tayong lahat, yumukod manalangin, sabihin natin, Panginoon Kristo, sa oras ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Ikaw ang tunay na nagpapagaling sa aking puso na broken-hearted. At ang emptiness ng aking puso ay ikaw ang mag-fill nito. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang aking kaluluwa, ang aking katauhan. Sapagkat ako, Panginoon, ay isang handog sa iyo upang ang kapahingahan, Panginoon, ay mangyari nawa sa akin. Panginoon Kristo, tinatanggap kita sa aking buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, manatili kayong tapat sa Panginoon sapagkat napakarami ng nagaganap sa mundo na kung titignan natin sa Biblia ay pinpointed na this event is already prophesied and we are waiting for the next event, the second coming of the Lord. We don't know when, but it will come to pass. Dapat mangyari ang pagdating niya. Marami pong salamat. Ito inyong kapatid na si Brother John ng Krayoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat.